Anim na dekada ang naging karera sa politika ng pumanaw na si dating Senador Juan Ponce Enrile. Balikan po natin ang mga naging papel niya sa ilang mamahalagang pangyayari sa kasaysayan sa mainit na balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Ang malaking bahagi ng buhay ni Juan Ponce Enrile o ni Manong Johnny sumentro sa halos 6 na dekadang karera sa politika. February 14, 1924, ipinanganak si Enrile sa Gonzaga, Cagayan. Sa kanyang aklat, ibinahagi niyang lumaki siya sa hirap at napilitang magtrabaho sa murang edad para masustentuhan ang kanyang pag-aaral. Kalaunan, nakilala ni Enrile ang tunay niyang ama na isang politiko mula sa prominenteng pamilya. Tinulungan siya ng kanyang ama na makapag-aral ng kolehiyo sa Ateneo de Manila University. Nagtapos din siya ng abogasya bilang cum laude sa University of the Philippines at nag-masters sa Harvard Law School. Pumasok si Juan Ponce Enrile sa gobyerno noong 1966. Iba't ibang posisyon ang kanyang hinawakan sa gabinete ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pinakakilala bilang Defense Minister. Si Enrile ay itinuturo ring arkitekto ng martial law. Ang umano'y ambush sa kanya ng ilang rebeldeng grupo ang isa sa mga idinahilan noon ni Marcos Sr. para magdeklara ng martial law. The proclamation of martial law is not a military takeover. Sa mga tala sa kasaysayan, sinabi ni Enrile na gawa-gawa lang ang ambush. Pero kalaunan, iginiit niyang totoo ito. They were warring against the Constitution of the duly constituted government of the Republic of the Philippines. Si Enrile itinuturo ring mitya ng People Power Revolution na nagwakas sa martial law. Tumiwalag si Enrile sa Administrasyong Marcos Sr. kasama ang nooy AFP Vice Chief, General Fidel V. Ramos. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Here to serve a man, but to serve a republic and a people. Nang mapatalsik si Marcos Sr. noong 1986, nanatiling Defense Minister si Enrile nang maupo ang pumalit na Pangulong si Cory Aquino. Pero pinag-resign din si Enrile makalipas lang ang ilang buwan matapos masangkot umano sa planong kudeta laban kay Pangulong Aquino na tinawag na God Save the Queen. Noong 2001, ipinaaresto si Enrile ni nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Isa kasi si Enrile sa mga itinurong nasa likod ng pag-riot sa Malacanang ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Estrada. Bagaman nadawit si Enrile sa mga kontrobersya noong panahon ng mga dating presidente, naupo siyang Cagayan 1st District Representative mula 1992 hanggang 1995. Mas matagal siya sa Senado. Nagsilbi siya ng 4 na termino mula 1987 hanggang 1992, 1995 hanggang 2001 at 2004 hanggang 2016. Sa kanyang dalawang huling termino, naging Senate President siya mula 2008 hanggang 2013. Bilang Senate President, siya ang presiding officer ng impeachment trial ni nooy Chief Justice Renato Corona noong 2012. Tinagurian siyang rockstar bilang kalmado at mahusay na presiding officer sa buong impeachment trial. I have high respect for the Chief Justice. Thank you, Your Honor. I have high respect for the institution that he represents, but I equally demand a respect for the institution that I represent. And I'm not going to allow any slight, any abuse of authority against this court for as long as I am the presiding officer. Pero noong 2014, muling nadawit si Manong Johnny sa panibagong kontrobersya, ang Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Kinasuhan siya ng plunder at 15 counts of graft. Makalipas ang isang dekada, inabsuelto si Enrile sa lahat ng kaso kaugnay sa PDAF scam. I knew all along that I'd be acquitted because I've not done anything. I hope that the people who filed those cases against us
will examine their conscience. Muling tumakbo sa pagkasenador si Enrile noong 2019 kahit inanunsyo niyang retirado na siya sa politika. Nang maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, itinalaga niya sa gabinete si Enrile. Kahit pabago-bago ang administrasyon, nanatiling maimpluwensya si Juan Ponce Enrile sa politika sa Pilipinas. I have lived with. I went to war during the war. I participated in the drama that we have had in this chamber. I've been jailed several times, but I survived. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.